shoes, headed out at dawn. This is the right car, right? V? D63, yes. Out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying. Magsisimula ang video na ito sa unang hakbang. Isang hakbang patungo sa pagbabago. Bagong simula, bagong lugar, at bagong pakikisama. Bakit nga ba bago ang lahat? Dahil lilipat tayo ng trabaho sa isang tagong bahagi ng bansa, dito sa Australia kung nasaan ako ngayon. Hindi ko muna sasabihin kung saan ang eksaktong lugar, pero sa tamang panahon, malalaman nyo rin. Sa ngayon, simulan na natin ang pinakaunang hakbang, ang proseso ng pagkuha ng aking driving license. Dito sa regional area, napakalaga ng may lisensya. Ito ang susi para maging madali ang transportasyon. Dahil ang mga grocery at tindahan, kilometro ang layo mula sa aking tinitirahan. Wala kang kakayahang magmaneho, magiging limitado ang galaw mo, at magiging mahirap ang araw-araw na pamumuhay. Sinubukan kong maghanap ng driving lesson slot dito sa city, pero halos imposible. Puno ang schedule at matagal ang pila. Kaya humingi ako ng tulong sa aking mga kasama sa bahay. Kasi may bahay at sasakyan sila sa Maji. At doon ako nagdesisyon mag-book ng aking driving test. 5 oras ang biyahe mula sa city papunta roon. Malayo, oo, pero iyon ang pinakamabilis na paraan para masimulan at matapos ang unang hakbang na ito. 5 oras na biyahe, sisiw. Alam niyo naman kung gaano tayo katibay pagdating sa ganitong klaseng paglalakbay. Nahasa na tayo sa pag-fishing. Kahit gaano pa kalayo, kayang-kaya natin basta kailangan. Natapos na ang unang bahagi ng ating biyahe, mula Central Station hanggang Lithgow. Ito ang istasyon kung saan tayo bababa, papunta sa susunod nating destinasyon. At dito, ipapakita ko sa inyo sa Google Maps kung ilang oras at ilang kilometro ang nilakbay natin mula Central hanggang Lithgow. Pero hindi pa dito natatapos ang journey natin. Mula sa Lithgow Station, sasakay pa tayo ng bus at mahigit 2 oras pa ang babayahin papunta sa station ng Maji. Where you off to? Maji. Excellent. Thanks, man. Read one of those. Jeffrey, good on you, mate. Thank you. Leaving in about 10 minutes. Alright, thank you. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo. Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Finally, nandito na tayo sa ating destinasyon, ang bayan ng Maji. Dito natin sisimulan ang unang hakbang, ang proseso ng pagkuha ng driving license. Bilang paghahanda sa nalalapit nating paglipat sa regional area ng Australia. Bago ko kinontak ang mga kaibigan natin dito sa Maji, naglakad-lakad muna ako at kumain ng lunch. Mahaba rin kasi ang naging biyahe, kaya nagutom din. Saw the sun
After ng lunch, tinext ako ni Kuya Boyet. Si Kuya Boyet nga pala ang kasama ko sa bahay. Ang laki pala ng sasakyan nyo. Siya ang tutulong sa atin para matapos ang unang hakbang. Nandun na daw siya sa napag-usapang namin tagpuan. At doon na rin namin sisimulan ng driving lesson namin. Siya muna magiging instructor ko para mas ma-familiarize ako sa mga daan dito sa lugar nila. Yun. Nakakabahan ako kuya. Kaya mo yan. Comes through my head, you can't tell Diretso lang my tayo. woman I'm gone and I ain't coming back. Woo! At matapos ang matinding driving lesson na ibinigay sa akin ni Kuya Boyet, dinala naman niya ako sa isang lugar kung saan may binebentang used cars. Baka sakaling may magustuhan ako. Ito si RB oh. 18. Anong year yan? 8.5. Ano pa siya? May radio pa siya. Maganda pa to. 2.5. Mitsubishi 207. Pwede pa yung ano niya. Oh. Pwede pa to. Oh. Mababa pa yun. Mas mababa pa nga saan. Ama. Tingnan mo naman. Mali. Ano lang. Sedan. Hilux. 2017. 25. Okay. Ito. Nako, Ganda ng Ranger ilong to. nito. Hindi ko na binidyohan ang aking driving exam dahil bawal ang mag-record sa loob ng testing area. Pero masasabi ko naman na I passed the exam. Wala mang video, ang mahalaga. Successful ang ating unang hakbang. Time to go home. Marami pa tayong kailangang ayusin para sa nalalapit nating paglipat sa bagong tahanan. Hindi man madali ang lahat at hindi man lahat nakikita sa camera. Ang bawat pagod, bawat sakripisyo at bawat hakbang, lahat ng yan may patutunguhan. At ngayon, isa na namang pangarap ang unti-unting nagiging realidad. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us know is my airplane now. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start. Ito na ang pangalawang hakbang patungo sa bagong simula. Ang araw ng aking flight. Araw kung saan lilipad tayo papunta sa bagong tahanan. Ito rin ang araw na iiwan natin ng Sydney. Maraming alaala ang biglang bumabalik. Magkahalong lungkot at excitement. Nandun din ang takot kung ano ang naghihintay sa atin sa bagong lugar na pagtatrabahuan.
Pero lahat ng yon, kailangan nating yakapin. Dahil ang bawat pagbabago ay bahagi ng ating paglago. Alam naman natin sa buhay kung sino mas marunong mag-adjust, siya ang mas may malaking pagkakataon na magtagumpay. Kaya heto na naman tayo. Aalis sa comfort zone. Bitbit ang pangarap at lakas ng loob na sumugal ulit. Dahil alam natin walang mangyayari kung mananatili lang tayo kung saan tayo komportable. Minsan kailangan mong umalis para mas mahanap mo kung saan ka talaga dapat. Nakakatakot? Oo, pero mas nakakatakot ang manatili at hindi mo man lang sinubukan. Boom. Just landed. Pagkababa ko sa airport, may sumundo na agad sa akin. Pinadala ng boss ko para ihatid ako sa bago kong workplace. Mahaba-haba rin ang biyahe namin. Mahigit 2 oras. Unang umaga ko dito sa bago kong workplace. Maaga ako nagising, hindi dahil may alarm, kundi dahil sa ingay ng mga ibon at bagong bahay na tinutuluyan ko. So, papunta ako ngayon sa town center. Malate lang siya. Titignan ko lang kung may mabibili akong kape, sabon, panlaba. Hindi kasi ako nakapagdala eh. Grabe, ang bilis ng rabbit oh. Dami ng rabbit. Kaya naisipan kong lumabas muna para bumili ng kape at mga kailangan tulad ng sabong panlaba. At habang naglalakad, sinusulit ko na rin ang pagkakataon para libutin at kilalanin ang lugar. Tahimik, ibang-iba sa nakasanayan. Pero napansin ko lang, medyo napamahal yata ako sa binili ko. Welcome to regional life nga naman. So yun, nakabili na ako. Putek, ang mahal. Ang binili ko nito para 2 linggong grocery ko na. Ayop. Wala magagawa, layo ng bilihan dito eh. Ito lang talaga yung available na mabibilan. Pero okay lang, parte ito ng bagong simula. Unti-unti, inaaral natin ang bagong mundo na papasukin natin. Sa sumunod na araw, naglaan ako ng oras para kilalanin ang bagong lugar na tatawagin ng tahanan. Naglakad-lakad ako sa kakawayan, napapalibutan ng mga puno at tunog ng mga ibon. Huminto ako sandali, huminga ng malalim, at nakiramdaman ng katahimikan. Parang ang sarap magsimula ulit dito. Pagkatapos, napadpad ako sa isang picnic area, malapit sa isang pond. Habang nandun ako, hindi ko maiwasang mag-isip. Dito ko gustong dalhin ang pamilya ko balang araw. Dito kami magpapahinga, magkukwentuhan, at gagawa ng mga bagong alaala. Sunod naman, pumunta ako sa isang malaking dam. Naglakad-lakad, nag-exercise at nagmanat ng katawan.
Habang pinagmamasdan ko ang ganda ng lugar, napaisip ako. Malayo man ito sa nakasanayan, pero unti-unting nagiging pamilyar na rin. At siguro, dito magsisimula ang panibagong kwento natin.